Sa pamamagitan ng pagbabasa, ang mga kabataan ay mababahagi na natin ng karunungan at kaalaman na kailanman ay hindi na mababawi sa kanila. Ito isang mabisang pamamaraan upang matiyak ang kanilang magandang kinabukasan. Kakulangan sa libro ang pangunahing dahilan ng hindi paglago ng isang bata sa eskwela. Ngayong Kapaskuhan, ang pangunahin naming layunin ng aking anak na si Kiana ay mapunan ang simpleng pangangailangan ng mga batang Cebuano. Sa taunang proyekto ng Operation Blessing na Holiday of Hope and Cheers, ninanais ng grupo na mag-iwan ng kasiyahan sa puso ng mga bata tuwing Kapaskuhan. Maagang pamasko ang mga libreng-librong ipinamahagi namin sa bawat bata. Hindi lamang sila nabusog sa karunungan, natugunan din ang kumakalam na tiyan. Matapos sa Cebu City, sinadya naming puntahan ang isla ng Olanggo. Maunlad man ang mismong Cebu City, kabaligtaran naman ito sa isla ng Olanggo dahil ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan doon ay pangingisda. Ilan ang anak mo? 6. 6? 6 lang? 6 lang, buntis. Tsaka buntis pa. Naku, ikapito. Kapito. Naku, dami naman yan. So, paano niyo binubuhay ang anak ninyo sa pangingisda? Mangisda. Ikaw, nagtatrabaho ka ba? Wala. Wala. Bahay. So, ang mga anak mo ba yung nakakapag-aral? 2 pa. 2 pa lang ang nag-aaral. Sa araw-araw na ang pamumuhay, babangkaraong isda lang talaga yung kabubuhay dito. Tapos ang isda, hindi naman araw-araw meron ding araw na wala. Bilang aginaldo ng Operation Blessing, nagpamahagi din ng mga educational books. Sabik nilang kinuha at binasa ang mga librong kapupulutan ng aral. At tinuruan din namin silang ng tamang pagkisipilyo ng ngipin. Hindi excuse ang kahirapan upang hindi pangalagaan ang kalusugan. Kaya kaming mga kabataan dito sa Olanggo, sabay-sabay kaming magsisipilyo. Pataas, pababa. Pataas, pababa. Tuwang-tuwa akong makita ang mga bata na nabuksan ang kamalayan na pangalagaan ng kanilang kalusugan. Hindi pa dito natatapos ang Holiday of Hope and Cheers. Aliw na aliw din silang panoorin ang palabas patungkol kay Jesus. Nagkaroon din ng awitan, mga palaro, at ang kumurot sa aking puso ay ang pag-aali ng kanilang buhay bilang regalo kay Jesucristo. Sa loob ng 2 linggo, mahigit na 2,000 batang Cebuano ang napasaya ng proyektong ito. Sa aming pag-uwi ni Kiana, bitbit namin hindi lamang ang kagandahan ng Cebu, kundi ang kagandahan ng mga ngiti ng mga Cebuano. Tunay na ang diwa ng Pasko ay hindi lamang makukuha sa materyal na bagay. Higit dito ang kalinga at pagmamahal na siyang kailangan ng ating mga kapuspalad na kababayan.